pagpapala, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa buong sangkatauhan, mga salita ng Espiritu, katotohanan, at buhay mula sa itaas. Pakinggan nyo, makinig mula sa puso, makinig mula sa puso. Salita ng Espiritu, katotohanan, kalayaan, at pag-ibig para sa lahat kahit sa mga di naniniwala. Makinig sa puso at tingnan ang gagawin ng walang hangganang tunay na buhay na Diyos. Ang banal na Espiritu ay naghahayag ng maraming bagay sa mga tunay na anak na nabubuhay sa Espiritu. Ito ang dapat maintindihan ng katawan ni Kristo. Ang Espiritu ng Diyos ay laging nagsasabi ng iisang bagay sa lahat ng kanyang anak sa mundo. Ang Espiritu ng Panginoon, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang banal na Espiritu ay laging magbibigay ng iisang mensahe sa buong mundo, sa bawat isa sa kanyang mga kapatid, bawat anak ng Ama sa buong mundo. Kaya't lagi tayong magkakaroon ng parehong salita tungkol sa ginagawa ng Diyos sa mundo para sa kanyang pandaigdigang layunin at plano. Ang salita ng Diyos ay magkakatugma sa mga kapatid na lubos na sumuko at nagpapasakop sa buhay ng banal na Espiritu sa kanila, nananatili sa salita ng Ama at nagpapakita ng pag-unawa sa kanilang paglalakad kay Kristo at sa inilalabas ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Tandaan na tayo'y lumilipat mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian at mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya. Ngayong gabi, may malakas na mensahe ang Panginoon mula sa Espiritu Santo para gisingin ang mga pusong nalinlang, ang mga pusong hindi alam na sila'y nalinlang. Ganito kasi ang panlilinlang. Kapag nalinlang ka, hindi mo alam na nalinlang ka. Kapag nabubuhay ka sa panlilinlang, ikaw lang ang hindi nakakaalam. Tanging ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng katotohanan, ang makasisira sa kasinungalingan ng demonyo sa mga anak na humahabol sa Diyos, ngunit nalinlang dahil nabubuhay sa Espiritu ng relihiyon na isang uri ng pangkukulam. Ang espiritu ng relihiyon ay espiritu ng pangkukulam. At ako ay magbibigay ng detalye tungkol sa maraming bagay na nais ibahagi ng banal na espiritu sa inyo na may Jesus sa puso. Sa inyo na nagsasabing kilala si Jesus, ngunit hindi talaga para gisingin kayo sa katotohanan ng tunay na kahulugan nito sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng espiritu ng Panginoon upang tunay na makilala si Jesus, malaman na siya'y nasa loob ninyo at kayo'y sumusunod sa kanyang kalooban, salita at utos at tulad ng sinabi ko, namumuhay sa kanyang pag-ibig, presensya at liwanag. Ang mensaheng ito mula sa Espiritu ng Panginoon ay makakasagabal sa mga isipang hindi malaya. Masasaktan nito ang mga isipang hindi malaya sa sarili upang ipakita ang inyong puso at makita kung nasaan kayo. At ginawa yon ni Jesus. At pag-uusapan din natin yon kung paano niya nilinis ang entablado para makita kung sino ang kanyang isasama sa pandaigdigang ministeryo kasama ang 12 apostol. Gusto kong ibahagi ninyo to at itag ang mga kapatid na di makatayo, di makatiis sa Kristyanismo, sa simbahan, sa church anise. Kasi ang Espiritu ng Panginoon ay magbibigay ng malakas na salita ng Espiritu, kapangyarihan, buhay at katotohanan sa puso ng mga ayaw makisalamuha sa Kristiyano. Kasi maraming Kristiyano, alam mo, nagbigay ng masamang imahe sa Kristyanismo at kay Jesus dahil di nila ipinakita ang tunay na pagmamahal. Hindi nila alam kung ano itsura nito o kung ano ba talaga yon. Ito ang sitwasyon. Lumaki ako bilang Kristiyano at ang nanay ko, ligtas na siya simula pa noong sanggol ako. Gets? Kaya lumaki ako sa ganitong paraan. Pero pinili kong mamuhay ng masama, baluktot at immoral mula edad 12, diretso sa kadiliman. Kaya ganito ang nangyari. Lumaki ako sa salita ng Diyos. Lumaki ako sa simbahan. Pero hindi ko alam kung ano yun at hindi rin nila alam. Ganito kasi yan. Lumaki ako bilang Kristiyano. Ang nanay ko, ligtas na siya mula pa noong sanggol ako. Gets? Kaya ganun ako lumaki. Pero pinili kong mamuhay ng masama mula edad 12. Diretso sa kadiliman talaga. Kaya ganito yan. Lumaki ako sa salita ng Diyos. Lumaki ako sa simbahan. Pero yung mga simbahan namin noon, hindi talaga kilala ang Diyos.
Hindi nila alam ang sinasabi ng banal na espiritu. Lagi kong sinasabi to, 10% lang ng salita ang alam ko pero pakinggan niyo to. Madalas ko itong sabihin, 10% lang alam ko pero natunaw at may paghahayag sa akin. Ilang beses ko nang binasa ang buong Biblia pero di ako uupo rito at sasabihin na alam ko ang buong Biblia sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kita mo, malalaman mo lang ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu ng katotohanan, ng espiritu ng Panginoon. Hindi mo malalaman ang sinasabi ng Diyos sa pagsasaulo lang ng banal na kasulatan at pagbabasa ng walang espiritu ng Diyos sa iyo. Ito ang problema sa Kristyanismo, mga pastor, simbahan at mga Kristiyanong nalinlang sa buong mundo. At alam mong nalinlang ang Kristiyano kung wala kang makitang bunga o katibayan na ang buhay niya ay katulad ni Jesus. Kuya Eric, ano ang ibig sabihin niyan? Kuya Eric, ano ibig sabihin na di katulad ni Jesus ang buhay mo? Ito ang katotohanan. Masasaktan ang iba dito, pero sana magising kayo na nalinlang kayo, di nyo isip ang kanyang isip at di nyo pananaw ang sa Diyos. Dahil ganito kasi yan. Kung hindi mo ipinapakita ang buhay na salita, ipapakita ko sa iyo kung ano itsura nito ngayon sa iyong buhay. Ibig sabihin, umaalis ka ng bahay na may pusong nagsasabing, Ama, salamat po Panginoon, salamat po ngayon na pinayagan ninyo akong magtrabaho, na pinayagan ninyong magtrabaho at magliwanag para sa inyong kaharian, Panginoon. Ama, pagpunta ko sa gasolinahan, sa trabaho, gamitin niyo po ako para sa inyong kaluwalhatian. Ipakita nyo ang inyong liwanag, pag-ibig at kapayapaan sa pamamagitan ko para makatagpo ng hindi pa nakakakilala sa inyo, Jesus. Kita mo kung kilala mo si Jesus at nasa iyo siya, magpapakita ka ng walang pag-iimbot na pag-ibig sa lahat ng lugar at sitwasyong papasukan mo. Ganito kasi yan. Kung hindi mo yan ginagawa, kung hindi ka naglilingkod sa mga kapitbahay mo, sa mga malapit sa iyo, sa pamilya mo, sa bahay mo, sa trabaho mo, pero naglilingkod ka sa mga di mo kilala, pero di ka mabuting tagapangalaga ng pamilya, trabaho at landas na ibinigay sa iyo ng Diyos, nalinlang ka. Nalinlang ka. Gusto mo man o hindi, wala ka sa tamang landas. Tinawag kang maging tagapaghatid ng pag-ibig ng Diyos, ng kanyang presensya, pag-ibig, kaharian at katotohanan sa landas na tinawag ka. Di mo kailangang magmisyon, di mo kailangang mag-outreach linggo-linggo. Paglabas mo ng bahay, lumabas ka para magningning. Lumabas ka para maging walang pag-iimbot na pag-ibig. Lumabas ka para magdala ng katotohanan, di mo kailangang manalangin para gawin yan. Sabihin mo lang, kumusta ka dyan sa gasolinahan? Kumusta ka kapatid? Kumusta ka ate? Hindi mahirap maging walang pag-iimbot na pag-ibig. Hindi mahirap palayain si Jesus sa bawat lugar na iyong pinupuntahan. Maraming Kristiyano ang humihingi ng kaloob, kapangyarihan, karunungan at pangunawa sa Panginoon. Ngunit wala silang ginagawa para sa iba, para lang sa sarili nila. Binabasa nila ang salita para lang iwasto ang ibang Kristiyano. Ito'y demonyo. Sila'y alipin, kailangan ng kalayaan. Ang Kristiyanong nagbabasa ng salita para husgahan, ang iba ay nalinlang. May demonyo ka at kailangan mo ng kaligtasan. Dapat ka lang magbasa. Basahin ang salita para makilala ang Panginoon at ipakita ang kanyang kaharian sa bawat daan na iyong tinatahak. Huwag basahin ang salita para ipangaral, ulitin o itama ang iba. Ang Espiritu ng Panginoon ang magtutuwid sa mga tao. Ang Espiritu ng Panginoon ang gagabay sa iyo para itama at gisingin ang mga puso sa tamang oras. Dapat mong basahin ang iyong salita. Kung binabasa mo ang salita para ipagtanggol ang sarili at atakehin ang ibang Kristiyano, may masamang espiritu ka. Hindi ibig sabihin masama ka, pero may kasamaan sa iyo at kailangan mong magsisi. Kailangan mong magsisi. Hindi ganyan si Jesus. Tingnan natin ang buhay ni Jesus kasi nabasa ko na ang buong Biblia, nabasa ko na ang buong salita ng Diyos. Nakapunta na ako sa maraming paaralan ng supernatural at salita ng Diyos. Nasanay na ako sa iba't ibang pagsasanay, pero karamihan ng natutunan ko noon, kailangan kong itapon.
Alam ko ang 10% ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng Espiritu Santo. Naging buhay na salita ako sa laman kahit 10% lang. Ganyan ko na ipakita ang perpektong pag-ibig at kaharian niya mula sa akin. Si Jesus mula sa akin para sa nawawalang mundo. Ito ang punto. Ang tanging problema ni Jesus nung naglalakad siya sa lupa ay ang mga relihiyosong tao, ang mga Pariseo at Saduceo. Ginamit nila ang salita para humatol at kumondena ng iba. Si Jesus mismo, tandaan, ay naparito para ipakita ang Ama. Kaya hindi humahatol si Jesus kahit kanino. Hindi siya humahatol sa sinuman nang dumating siya. Naparito siya para magligtas at tumubos. Nilabanan ni Jesus ang mga Pariseo at Saduceo, ang relihiyosong demonyo, dahil ginagawa nila ang bagay na mismong si Jesus at ang Diyos ay hindi ginagawa. Hindi naparito si Jesus para humatol. Naparito si Jesus para magligtas, tumubos. At si Jesus ay nakisalamuha sa makasalanan. Si Jesus ay nakisama sa mga makasalanan. Si Jesus ay nakisama sa mga naliligaw. Kahanga-hanga kapag nabasa mo ang salita ng may banal na espiritu, naiintindihan mo ang pahayag ng Diyos sa buhay na salita. Mauunawaan mo na narito ka para sa mga naliligaw. Narito ka para sa mga nasira, nasasaktan, masasama, may sakit. Kaya ibinigay niya ang espiritu at kapangyarihan mula sa itaas. Mga kapatid, hindi ninyo mauunawaan ang sinasabi ng Diyos at ng kanyang espiritu. Pakinggan ninyo ang sinasabi ko ngayon. Hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos kung hindi ka pinapatnubayan ng banal na espiritu. Ano ang ibig sabihin niyan, kapatid Eric? Hayaan mong ipaliwanag ko ito ng malinaw. Kung ikaw ay parin, kung ikaw ay isang parin, gusto kong pakinggan mo ito. Kung nakikipagbaka ka pa sa laman, kung araw-araw ka pa rin nahihirapan at binabasa mo ang salita, pero puro problema ka pa rin at araw-araw ay tungkol lang sa'yo, sa totoo lang, hindi mo talaga, uulitin ko, hindi mo talaga mauunawaan ang sinasabi ng Diyos. Imposible para sa iyo na maintindihan ang sinasabi ng Diyos. Kaunting lebadura sa iyo, papaalsa sa buong tinapay, maliit na espiritong demonyo, isang kasinungalingan sa iyo, lilinlang sa buong paniniwala mo. Nabubuhay ka pa rin sa laman at hindi mo pa naiintindihan kung bakit dumating si Jesus. Dumating si Jesus para ipakita ang Ama, dumating si Jesus para palayain ka, dumating siya para ibalik ang tunay mong layunin at halaga sa Ama sa perpektong pag-ibig. Yan ang buod ng buong ebanghelyong ito. Iyan ang buhay ni Je. Iyan ang dahilan ng pagdating ni Jesus. Dumating si Jesus para sa maraming dahilan. Ngunit ang pangunahing dahilan ng pagdating ni Hesukristo, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ipinadala ng Ama ang kanyang anak ay upang ipakita ni Jesus ang Ama. Lahat ng ginawa ni Jesus, sabi niya, sinasabi ko lang ang sinasabi ng aking Ama, ginagawa ko lang ang ginagawa ng aking Ama. Ipinapakita sa atin ni Jesus sa mundong ulila kung sino ang ating Ama at muling iniuugnay tayo sa ating layunin at halaga sa Ama. Dumating siya para bigyan tayo ng bagong buhay, bagong buhay. Dumating siya para tubusin, ibalik at dalhin tayo pabalik. Ginagawa ito ng aking Ama. Ipinapakita sa atin ni Jesus, ipinapakita niya ang isang ulilang planeta, ipinapakita niya kung sino ang ating Ama at muling pinagsasama tayo sa ating layunin at halaga sa Ama. Naparito siya para bigyan tayo ng bagong buhay, bagong buhay. Naparito siya para tubusin, ibalik at dalhin tayo pabalik sa kalangitan. Binanggit ito ni Jesus sa aklat ni Juan sa unang ilang talata. Sabi niya, naghahanda ako ng daan. Ang bahay ng aking Ama ay may maraming tahanan. Naghahanda ako ng daan para sa inyo. Naghahanda ako ng daan para sa inyo. Kaya't si Jesus mismo ang nagsabi, naghahanda ako ng daan para ibalik kayo sa kinaroroonan ko. Tandaan, si Jesus ay nasa kanan ng Ama, may dugo sa luklukan ng awa na mamagitan para sa atin. Si Jesus ay nasa kalangitan, sa makalangit na kaharian. At sinabi ni Jesus, gumagawa ako ng daan para dalhin kita sa kinaroroonan ko. Sa aklat ni Juan, ang unang mga talata, ipinapaalam sa atin ni Jesus, nagpropesya siya ng salita mula sa Ama na naghahanda akong alisin kayo sa mundong ito.
Naghahanda akong alisin kayo at dalhin sa langit kung saan ako naroroon para makasama niyo ako. At ang aking Ama, naghahanda ako at maraming tahanan ang aking Ama sa kanyang bahay. Ang Diyos ay literal. Kahit piliin mong unawain ang isip ng tao, ang relihiyosong pag-iisip ay hindi mauunawaan ang mga bagay ng espiritu at isip ni Kristo. Kaya kung nahihirapan ka pa sa sinasabi ko, kung nakikipagbuno ka pa sa ibang bagay, sa kakaibang bagay sa iyo, kung wala kang kagalakan ng Panginoon, kapayapaan ng langit at pag-ibig ng Ama, ito ang dapat mong malaman. May peking kagalakan, peking kapayapaan at peking pag-ibig. May huwad na bersyon. Ginagaya ng dyablo ang lahat ng bagay na meron tayo sa langit. Ang dyablo ay gumagawa ng peke. Pero ito ang punto. Kapag galing sa dyablo, walang tunay na kapayapaan. Imposible yan. Lagi kang maghahangad ng higit pa. Ano pa ang susunod? Wala kang kapayapaang dulot ng pananampalataya kay Jesus sa katotohanan at sa awa at biyaya ng Diyos na nagbabago at nagbibigay lakas sa atin. Ito'y imposibleng pagbabago. Dito pumapasok ang pag-ibig ng Diyos, binabago ka at binibigyan ng lakas para mamuhay ng banal at matuwid. At ito ang bagay na maraming Kristiyano, gaya ng sabi ko, ay hindi naniniwala na pwede silang maging malaya sa sarili nila. Karamihan sa mga Kristiyano na nahihirapang maging malaya, kapag nakakakita sila ng kapatid na talagang lumalakad ng malaya kay Kristo, sila'y nasasaktan. Nasasaktan sila kapag ang iba'y naniniwala sa salita ng Diyos at sa natapos na gawain ng dugo ni Kristo. Nasasaktan sila kapag ang iba'y lumalakad ng malaya dahil bihira sa mundo ang mga Kristiyanong talagang malaya at naniniwala sa natapos na gawain ng dugo. Ito ang pinakamalaking problema sa katawan ni Kristo. Hindi na tayo mga makasalanan. Tayo'y mga banal, mga anak na ng Diyos. Namatay si Jesus para sa pagkansela ng lahat ng kasalanan. Hindi pagpapakumbaba ang patuloy na panalangin, Ama, salamat at ako'y maruming makasalanan. Hindi, iyan ay panlilin lang at hindi mo talaga naiintindihan kung bakit namatay si Jesus. Hindi mo palubos na nauunawaan kung bakit namatay si Hesukristo. Para palayain ka sa sarili mo, bigyan ng bagong buhay at pawiin lahat ng kasalanan. Para mabuhay ka ng banal at matuwid, suot si Kristo ang pinahiran. Para bigyan ka ng lakas na mamuhay sa Espiritu, isang buhay na tila imposible. Ang mahalaga ay lagi tayong mag-encourage sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Magbabahagi ako ng malalim na paghahayag at makapangyarihang patotoo tungkol sa kung paano tayo pinahihintulutan ng Diyos na makipagtulungan sa Kanya sa mundo at kung paano binabago ng pakikiisa sa Kanya ang buhay natin ng lampas sa ating pangunawa. Okay? Kaya magsisimula ako ng ganito. Marami na akong nakitang kakilakilabot na bagay sa buhay. Marami na rin akong nagawang masasamang bagay. Nakakita na ako ng pagpatay, kamatayan at mga kakaibang bagay. Naiintindihan mo, marami na akong naranasan sa buhay. Marami na akong nakitang buhay na nawala. Gets mo? Marami na akong nakitang buhay na nawala. Marami na akong nakitang kamatayan. Nakakita ako ng mga bagay na mas grabe pa sa pelikula simula noong ako'y 12 taong gulang. Pero nakakita rin ako ng mga kahangahangang bagay ngayong nabubuhay ako kay Jesus. Ipaliliwanag ko kung saan tayo patungo at kung ano ang nais ipahiwatig ng Espiritu ng Panginoon. Okay? Ang punto ay hinayaan tayo ng Diyos na maranasan ang mga bagay noon para ipakita ang Kanyang biyaya sa atin. Pakinggan nyo to. Pinayagan tayo ng Diyos na dumaan dito. Ang Kanyang awa at biyaya ay malinaw na nasa atin. Ako mismo, dapat ay namatay na ako ng 500 beses. Pero ang Diyos ay nagpakita ng biyaya at awa na hindi maipaliwanag. Pinayagan niya akong magkaroon ng paghahayag habang binabalikan ko ang mga masasamang bagay na ginawa ko at ginawa sa akin. Naiintindihan mo? Ngayon, nakikita ko ang kayamanan ng Kanyang biyaya, gaya ng sinasabi sa Efeso, kung paano ito nagbabago sa tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nakikita ko ang kabutihan, awa at biyaya ng Diyos.
Ang dating nagpapabigat sa akin, guilt, kondena, hiya, ngayon ay nagpapalakas sa Espiritu ng Diyos sa akin. Ang biyaya ay nagbibigay sa akin ng lakas para magbago at maging katulad ni Jesus. Para maging katulad ni Jesus. Para lalo pang maging katulad ni Jesus. Habang inilalabas niya ang mas malalim na paghahayag ng biyaya at awa sa iyong buhay. Sa pagbabalik tanaw mo sa lahat ng kabaliwan na pinagdaanan mo, makikita mong iniligtas ng Diyos ang iyong buhay. Mapalad kang nabubuhay. Ang ilan sa atin ay naranasan ang panggagahasa, pang-aabuso, pagpatay ng iba, muntik ng mapatay o dumaan sa napakasamang karanasan. Nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang ibang pananaw sa mga kakilakilabot na bagay na ginawa ng mga tao sa iyong buhay. Nais niyang ipakita ang kanyang awa at biyaya upang makita mo ang mga ito bilang kapangyarihan para sa pagbabago sa pamamagitan ng pag-unawa sa kabutihan at biyaya ng Diyos sa ating nakaraan. Kaya dahil nagawa ko sa biyaya at awa sa buhay ko, magtiis hanggang sa punto kung nasaan ako ngayon sa intimidad at relasyon sa banal na Espiritu, sa Espiritu ng Diyos na nasa loob ko. Pakinggan nyo to. Gusto kong ibahagi sa inyo to. Ito ay talagang magugulat kayo. Nakakita ako ng maraming pinaslang, kamatayan at iba pa noon, pero ngayon nabubuhay ako sa kaharian ng Diyos. Ipinakita sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang tunay na buhay, ang kanyang buhay na nasa atin. Ito ang gusto niyang sabihin. Ang buhay natin sa Espiritu ay isang imposibleng buhay na tayo'y tinawag lahat kay Jesus. Gusto ng Diyos na ipakita sa atin ang kanyang mundo, ang kanyang kaharian. Nais niyang ipakita ang kanyang kaharian ng langit mula sa bawat anak niya sa ganap na pagsuko at pagsunod. Isinusuko nila ang lahat at nagsasabi, Panginoon, hindi kita lubos na kilala, ngunit alam kong ang Espiritu mo ay nasa akin, ang Espiritu ng katotohanan ay nasa akin, Panginoon. At kailangan kong maunawaan ang iyong salita ayon sa tunay na layunin nito, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ng Espiritu ng katotohanan. Ito ang punto. Ibabahagi ko ito sa inyo, ha? Gusto kong isulat ninyo ito mamaya. Isulat ninyo ang Juan 5, Juan Kabanata 5. Isulat ito para sa mamaya at hilingin sa banal na Espiritu na ipahayag ito sa inyo. Ang paghahayag sa at isulat ito. Isulat, Juan 5, at isulat mula sa Juan Kabanata 5. Isulat ito para sa susunod at hilingin sa banal na Espiritu na ipaunawa ito sa iyo, ang paghahayag nito sa iyo. Pero magbabahagi ako ng isang paghahayag tungkol dito, ha? Kaya Juan Kabanata 5, talata 37, at titigil tayo sa talata 37 hanggang 40, ha? At babasahin ko ito ng malakas, ha? At ang aking Ama mismo, o sige, handa na. Ito na, at ang aking Ama mismo na nagbigay sa akin ng misyon na ito ay nagpatotoo rin na ako ay kanyang anak. Ngunit hindi ninyo narinig ang kanyang tinig o nakita man ang kanyang mukha, ni ang kanyang salita ay tunay na nananahan sa inyo dahil ayaw ninyong maniwala sa akin na tanggapin ako bilang sugo ng Diyos. Abala kayo sa pagsusuri ng mga banal na kasulatan, masigasig na pinag-aaralan ang mga ito sa pag-asang makamit ang buhay na walang hanggan. Gayunpaman, lahat ng inyong binabasa ay tumuturo sa akin, tumuturo kay Jesus. Ngunit ayaw mo pa ring lumapit sa akin para bigyan kita ng buhay na iyong hinahanap, buhay na walang hanggan. Ano ang sinasabi ni Jesus? Ngayon kayo mismo ay maaaring humingi sa banal na Espiritu ng paghahayag ng katotohanan. At huwag kang magbasa ng salita nang wala ang Espiritu ng Panginoon, ha? Pero ito ang sinasabi ni Jesus ayon sa paghahayag na natanggap ko mga 2 taon na ang nakalipas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon, ha? Kung wala ang Espiritu ng Panginoon, hindi mo mauunawaan ang sinasabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagdadala sa iyo sa pakikipagtagpo. Maraming tao ang nagsisikap kabisaduhin ang kasulatan, subukang intindihin. Ganito kasi yan, gusto nilang maunawaan. Sa totoo lang, ito'y espiritu ng relihiyon. Demonyo yan kapag sinusubukan mong intindihin lahat sa buhay Kristiyano mo.
Kung naiintindihan mo lahat sa buhay mo bilang Kristiyano, mas mababa ang iyong buhay pananampalataya. Hindi ito matatawag na pananampalataya kung nauunawaan mo lahat sa buhay mo bilang Kristiyano. Ito ay tatawagin na pangunawa, tatawagin itong pangunawa. Ngunit hindi ito ang tawag dito. Tinatawag itong pananampalataya para sa isang dahilan. Ang kaharian ng hiwaga sa sinasabi ng Diyos ay laging mas dakila. Ang kaharian ng hiwaga ng hindi mo pag-alam sa sinasabi ng Diyos ay laging mas dakila kaysa sa kaharian ng paghahayag ng inilalabas ng Panginoon sa iyo, ng pag-unawa sa inilalabas ng Diyos sa iyo. Ito ang problema ng mga Kristiyano sa buong mundo. Akala nila sa pagbabasa ng kasulatan, makakamit nila ang buhay na walang hanggan. Ang salita ay umaakay sa iyo kay Jesus. Ang salita ay umaakay sa iyo sa pakikipagtagpo kay Jesus. Dapat mong basahin ang salita para lamang makilala siya. Kapag tinutunaw mo ang salita para makilala ang Panginoon ng may dalisay na puso, hindi mo ito binabasa para ipangaral o kumuha ng anuman na para bang siya ay isang henyo sa bote o isang serbidor na nariyan para paglingkuran ka. Binabasa mo to para makilala siya lang kasi kay Jesus ang pagkakakilanlan mo. Tungkol kay Jesus ang lahat. Kay Jesus ang pagkakakilanlan mo kaya binabasa mo ang salita ng Diyos, ang Biblia, para gabayan ka. Umaasa kang gusto ng Diyos ipakita ang kanyang sarili sa iyo, ibunyag ang kalaliman ng nasa loob mo, ipakita ang puso ng Diyos, ang pagkakakilanlan mo kay Jesus, kung sino ang nasa loob ng bawat isa sa katawan ni Kristo. Gusto ng Diyos ipakita sa iyo ang malalim na kapahayagan kung sino ka. Pero ito ang punto, kapag paulit-ulit mong binabasa ang Biblia at kung saan-saan ka, maraming Kristiyano ang nagbabasa ng Biblia pero kung saan-saan sila. Sinasaulo nila ang iba't ibang talata pero hindi nila naisasabuhay ang alinman dito. Akala nila sa kakabasa ng Biblia ng paulit-ulit at kung saan-saan okay na. Pero wala sa buhay nila ang nagmumukha kay Jesus. Sa social media, sinasabi nila to. Pero sa personal na buhay nila, iba. Nagla-live sila, nagpo-post, puro Biblia. Ganun ba? At ang kanilang mga salita ay walang espiritu, walang buhay. Hoy, ang espiritu ng Diyos lang ang makapagpapatid ng pamatok ng demonyo. Ang iyong mga salita ay dapat maging espiritu at dapat maging buhay. At ang tanging paraan para mamuhay sa espiritu, sumuko sa buhay ng banal na espiritu ay kailangan mong isuko ang lahat. Ang iyong kalooban, karapatan, kagustuhan, pangarap, lohikal na pag-iisip, analytical at demonyo na pag-iisip ng kung anuman ang inakala mong ikaw ay sa relihiyosong simbahan at lahat ng iyon. Isuko mo ang lahat ng iyon at sabihin, Panginoon, hindi pa kita lubos na nakikilala. Ngunit nais kitang makilala, Panginoon. Kaya isinusuko ko ang lahat. Naiintindihan mo ba? Babasahin ko ang salita na ito para lang makilala ka. Alam ko, Panginoon, na ang kaalaman ng isip ay hindi buhay na walang hanggan. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Juan 17:3 na ang pagkakilala at pagdanas sa nag-iisang tunay na buhay na Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang makilala at maranasan si Jesus, ang anak na isinugo mo, ay buhay na walang hanggan. Ang karanasan ay isang tagpuan. Ang karanasan ay isang tagpuan. Nais ng Diyos na makilala ka. Ang tagpuan, ang karanasan ay tinatawag na matalik na ugnayan. Ang matalik na ugnayan ay ang karanasan, ang tagpuan. Nais ng Diyos na magkaroon ng ugnayan sa iyo. Gusto niyang basahin mo ito nang may pag-asang nais kanyang makita. Nais niyang mahalin ka. Kung di mo nakita ang kanyang pag-ibig muna, di mo makikita ang paghahayag ng Ama. Lahat ng nagdaan ay wala ng halaga dahil bukas ang kanyang mga bisig para sa iyo. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pamilya. Ang buong ebanghelyo, ang Biblia, bakit dumating si Jesus ay para sa pamilya, para muling pagsamahin ang pamilya. Tayong lahat, mga ulilang bata, sa lupa, sa ating tatay, sa ating tunay na Ama. Tungkol sa pamilya, ang lahat. Dumating si Jesus para muling pagbuklurin ang pamilya. Kaming mga anak, kasama si Papa. Tungkol sa pamilya, ang lahat. At ito ang punto. Maraming nagbabasa ng Biblia pero sila'y nagkalat-kalat. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung ano ito sa buhay ng isang tao. Kapag may taong laging nangangaral ng salita pero makikita sa buhay nila na walang bunga. Kuya Eric, ano ba ang bunga? Mga kapatid, ito ang tunay na bunga at ito ang punto. Pwede mong basahin ang Biblia ng paulit-ulit pero di mo malalaman ang sinasabi ng Espiritu ng Panginoon at makikita yan sa buhay mo. Kung di ka pa nagdarasal, kung di ka pa lumabas sa sarili mo at hinayaan, kung matagal ka ng ligtas, kung matagal ka ng ligtas, kung matagal ka ng ligtas o ilang buwan na at hindi mo pa naiibahagi ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng pag-ibig, katotohanan at buhay ni Jesus sa kasamahan o kapitbahay mo, nakakahiya yan. Magsisika, namumuhay ka sa takot.
Namumuhay ka ng komportable para sa sarili mo at hindi ayon sa puso ng Diyos, kaya hindi sa iyo nagsasalita ang Espiritu ng Panginoon. May mga maruruming espiritu sa iyo dahil hindi mo isinuko ang iyong kalooban, kagustuhan at lahat ng bagay. Namumuhay ka ng kampante at yan ay gawa ng demonyo. May pang-aapi ng demonyo sa iyo. Hindi ka nandito para maging komportable. Binigyan ka ng Diyos ng banal na espiritu, isang mang-aaliw. Tayong lahat ay tinawag na mamuhay ng lampas sa ating kaginhawaan para sa lakayin ang imposible. Kaya ibinigay niya sa iyo ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu'y hindi tulad ng lawa na walang ginagawa. Yan ang buong kapangyarihan ng langit sa mananampalataya. Lahat ng kapangyarihan ng langit sa mananampalataya. Bakit ibinigay ng Diyos ang kapangyarihang ito sa atin? Para lang magpahinga at walang gawin. Hindi, ito'y makapangyarihang puwersa na magbabago sa mundo. Mga Kristiyano na walang ginagawa para sa iba maliban sa sarili. Sino bang may pakialam kung nagbabasa ka ng Biblia? Walang humahanga dyan. Sino bang may pakialam kung gaano karami ang alam mo? Walang humahanga dyan. Kahiya-hiya kung di ka nagpakita ng pagmamahal sa trabaho mo. Inaapi ka ng demonyo, di mo alam ang sinasabi ng Diyos sa salita niya. Pwede mong alam ang Biblia, Griego, Aramaiko, Hebreo, pwedeng may doctorate at PhD ka, pero kung walang pag-ibig, wala kang silbi. Pag-ibig ng Diyos, di tulad ng pagpo-post ng maraming bagay. Di rin tulad ng pangangaral ng mensahe sa Facebook. Ito'y paglabas mo at pagpapakita ng pag-ibig niya sa nawawala. Kung nasa iyo si Jesus, may sagot ka para sa nawawalang mundo. Magsisi ka kung hindi mo pa nangangaral ng mensahe sa Facebook. Parang lumalabas ka ng bahay at nagpapalaganap ng pag-ibig niya dahil bilyon-bilyong kaluluwa ang mapupunta sa impyerno. Kung nasa puso mo si Jesus, may sagot ka para sa nawawalang mundo. Magsisi ka kung di mo pa naibabahagi ang pag-ibig at katotohanan ng Diyos sa kasamahan mo araw-araw. Sa isang tao sa gasolinahan o kahit kanino mo makasalamuha kapag lumabas ka ng bahay. Tinawag kang maging ilaw sa mundo. Tinawag kang maging ilaw sa mundo. Kailangang magising ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo'y dapat magising, mabuhay sa Kanya at mamatay sa sarili. Ang walang pag-iimbot na pag-ibig ay di naghahanap ng sarili. Ang walang pag-iimbot na pag-ibig ay di naghahanap ng sarili. Walang pag-iimbot na pag-ibig, Haring Jesus, Haring Jesus. Alam mo ba, ang buhay at pag-ibig niya ay ebangheliko. Ang buhay at pag-ibig niya ay ebangheliko. Mga kapatid, di tama na kilala mo si Jesus, pero di ka nag-aakay ng tao sa Diyos mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Tuwing C8, ilang taon na akong naglalakad sa landas na ito. Nangunguna ako sa A, daan-daang libo sa nakalipas na 2 taon. A, patungo sa kaharian ng Diyos at sasabihin ko ito sa inyo. Kapatid, alam mo, lagi mong sinasabi, kasi alam mo ba, kung gusto ng mundo maging maingay tungkol sa demonyo, ako'y magiging 100 beses mas malakas para kay Haring Jesus. Ang katawan ni Kristo ay dapat maging malakas. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga sumasampalataya. Hindi ako nahihiya sa ebanghelyo. Maraming Kristiyano ang nagtatago sa bahay at itinatago ang katotohanan. Wala silang ginagawa. Tapos na ang mga araw na yon. Tapos na ang mga araw na yon. Kayong mga relihiyosong hayop, walang kapangyarihan. Kinakausap ko ang inyong mga demonyo at masamang espiritu. Ang espiritu ng Panginoon ay nasa lupa at kumikilos sa pamamagitan ng kanyang tunay na nalabi. Tapos na ang mga araw ng walang kapangyarihang Kristyanismo. Tapos na ang mga araw ng pangkukulam sa relihiyon sa ngalan ni Jesus. Hindi na ito papayagan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Mga Kristiyanong nagbabasa ng Biblia pero walang ginagawa, magsisi kayo. Itigil ang panunood nito at magsisi. Tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng biyaya at awa ng Diyos para baguhin ka. May gusto ba kayong malaman mga kapatid? Maraming nagsasabi, Kapatid Eric, bakit ka seryoso palagi? Bakit parang robot ka? Sabi ko, alam mo ba, bilyong kaluluwa ang mapupunta sa impyerno. Hindi ako payag, pati ang Espiritu ng Panginoon sa akin. Bilyon. Bilyon. Hindi ito tama at nasa akin ang lahat ng kapangyarihan ng langit. Isang anak na may tunay na pananampalataya, naniniwala sa lahat at sa kanya, ay mas makapangyarihan kaysa milyong Kristiyanong nag-aalinlangan. 1 milyon o 5, walang pinagkaiba. Panalangin ng isang anak na may matatag na pananampalataya. 1
Isa lang ang kailangan. Isipin ang grupo natin, mga nalalabi sa mundo, tunay na naniniwala, nag-alay ng buhay at yumakap sa kanyang kaluwalhatian. Katawan ni Kristo, walang hanga sa salita mo kung di mo isinasabuhay ang ebanghelyo, kung di ito nagiging espiritu at buhay. Wala ka sa linya ng kaharian ng Diyos, ng kanyang salita at puso. Hindi mo siya kilala kung araw-araw ay para sa sarili mo lang ang buhay mo at baka di mo alam na ganoon ka na pala. Kung wala kang ginagawa araw-araw para tumulong sa mga nawawala, nasasaktan at nasira, maipapangako ko sa iyo to, si Jesus ay di nabubuhay sa iyo. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, di maaaring di kanya baguhin at gawing katulad niya. Narinig mo ba yon? Imposible na ang Diyos ay nasa iyo, na sumunod ka sa Kanya at di Kanya babaguhin para maging katulad niya. Pag-ibig na walang Maghasik ng kapayapaan saan man, magpakita ng awa, gaya ng sayo'y ipinakita, isabuhay ang salita, maging salita sa laman. Imposibleng yan, babaguhin ka ng Diyos. Babaguhin ka niya ng imposible sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa banal na espiritu. Mga kapatid, may gusto akong ibahaging katotohanan sa inyo. Ipagpatuloy ninyo ang lahat ng bagay. Hindi ako nababagabag. Hindi ako nagagalit. Hindi ako nasasaktan. Gusto mo bang malaman kung bakit? Nakita ko ang kaharian ng Diyos sa lupa nitong mga nakaraang taon at nakita ko ang mga kamanghamanghang gawa niya sa buhay ko. Kapag nakakakita ka ng taong namamatay sa harap mo, pakinggan niyo to. Ito'y makapangyarihang salita na nais iparating ng Espiritu ng Panginoon sa ating lahat. Kapag nakikita mo ang mga taong namamatay sa ospital, kapag nakikita mo ang mga taong wala ng pag-asa, malapit ng alisin sa life support, may 24 oras na lang, tapos makikita mo ang Espiritu ng Diyos, si Jesus, pumasok at sa ilang segundo lang, nagbigay ng buhay sa kanilang katawan. Nakikita mong lumiliit ang mga tumor, lumiliit ang atay, lumiliit ang tiyan sa ilang segundo lang. Sinasabi natin na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag naranasan mo yan at nakita mong gumagalaw ang Diyos sa pamamagitan mo at nakita mo ang mga bagay na to, may sasabihin ako sa iyo. May sasabihin ako sa inyo mga kapatid. May nagagawa ito sa iyo na hindi mo maipapaliwanag sa ibang tao, lalo na sa Kristiyanong hindi lumalakad sa Espiritu. Hindi nakakaranas ng supernatural, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi mo maipaliwanag sa kanila kasi sobrang hindi sila naniniwala. Hindi nila hinahanap ang tunay na pagkatao ni Jesus, ang totoong paghahayag sa Kanya. Hindi mo maipapaliwanag sa iba, pero bakit ka mag-aalala? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, ang mahalaga ay ang sinasabi niya. Ang bawat isa sa inyo ay dapat lang makinig sa sinasabi ng inyong Ama. Alam mo na ang sinasabi niya sa Kanyang salita kung talagang kilala mo ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Huwag unawain ang salita nang wala ang banal na Espiritu. 99% ng mga Kristiyano at mananampalataya ay hindi alam ang totoong sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Hindi nila alam kasama na ang mga lider at pastor. Hindi mo alam ang sinasabi ng Diyos. Paano mo malalaman ang sinasabi ng Diyos? Kapag ang buhay mo ay tulad ni Jesus, kapag ipinakita mo ang Kanyang kaharian sa pamamagitan ng Espiritu, kapag walang hanggan ang pagmamahal mo, wala kang pakialam. Bakit tayo pinapayagan ng Diyos makipagtulungan sa Kanya? Ang Kanyang buhay sa bawat isa sa atin, grabe, napakalakas nito. Para sa mga talagang naghahanap sa Panginoon, sa Kanyang kaharian sa lupa, sa puso ng mananampalataya sa banal na Espiritu. Kapag nakita mo ang patay na nabuhay, ang mga inaalipusta ng demonyo, mga taong malapit ng mamatay, walang pag-asa, tapos bigla mong makikita ang Espiritu ng Panginoon na pumasok, may kapangyarihang supernatural sa loob lang ng ilang minuto o segundo. Makikita mong kumilos ang Diyos. Nagbabago nito hindi lang ang pag-iisip mo tungo sa isip ni Kristo, kundi pati ang DNA mo mismo. Kapag nakipagtulungan ka sa buhay na Diyos at nakita mo ang mga bagay na ito sa mundo, may nangyayaring kakaiba sa iyo. May epekto ito sa iyo na hindi mo kayang ipaliwanag sa ibang tao. Alam mo yon, parang nabubuhay ka sa liwanag. Tanging ang isa pang nagsusumikap mamuhay sa Espiritu at magpakita ng kaharian ang makakaunawa sa sinasabi ko. Hindi mo kaya. Imposible yan. Pag nakita mo ang patay na buhay, ang imposible yumuko kay Jesus, araw-araw ko ito nakikita. Araw-araw may ginagawa siya sa akin. Malaking deposito na hindi ko maipaliwanag.
Di ko kailangang ipaliwanag kasi para sa akin na to, para sa kanyang kaluwalhatian, para ilapit ang masa sa buong mundo sa kaharian ng Diyos. Ganito kasi yan, walang paborito ang Diyos. Pakinggan nyo to, walang kinikilingan ang Diyos. Kaya kung tinawag kang maging ina sa bahay, kung tinawag kang pakinggan nyo tong salitang to, para to sa lahat, para mapalakas ang loob nyo. Kung tinawag kang magpalaki ng anak, sabihin na lang natin may 5 kang anak at pinalaki mo sila kay Kristo. Kung tinawag kang maging ina sa bahay pero tingnan mo to, ang posisyon mo sa katawan ni Kristo ay kasing halaga ng samin na tinawag sa buong mundo para magpalaganap ng kaluwalhatian at magdala ng milyon-milyon kay Kristo para ilapit ang masa sa Panginoon. Pero ito ang punto, ikaw bilang ina, tinawag ka pa rin para magpakita ng pag-ibig ng Diyos. Walang pag-iimbot na pag-ibig saan ka man magpunta. Kaya kapag ikaw, inay, o ikaw tita, kung ano ka man, o ikaw kapatid na babae o lalaki, kapag pumupunta kayo sa palengke, ipakita ang pag-ibig ng Diyos, walang pag-imbot saan man. Kaya't kapag ikaw, inay, tiya, kapatid, pumupunta sa tindahan kasama ang mga anak para bumili ng pagkain dahil ginagawa mo ito para sa Panginoon, sa asawa, at sa pagpapalaki ng mga anak kay Kristo, tinawag ka rin para ipakita ang kaharian ng Diyos sa tindahan, sa gasolinahan. Hindi kailangang maging panalangin. Maaring ayon sa gabay ng banal na espiritu. Maaring maging salitang nagpapalakas loob. Pero tandaan, tinawag ka pa rin para ipakita si Jesus. At kung si Jesus ay nasa iyo, ang perpektong pag-ibig ay gustong lumabas. Ang banal na espiritu ay nasa iyo at gustong lumabas. Ang banal na espiritu ay nasa iyo at nais niyang lumabas. Ang espiritu ng Diyos ay nasa iyo, gustong bumuhos tulad ng ilog o alon. Sa iba, parang pagsabog ng nuklear. Ngunit ito ang totoo, walang posisyon sa katawan ni Kristo na mas dakila sa iba. Hindi mas mataas ang posisyon ko kaysa sa isang ina. Lahat tayo ay iisa sa katawan ni Kristo. Lahat tayo ay iisa sa katawan ni Kristo. Si Jesus ang makakakuha ng lahat sa huli. Mga kapatid, ibabahagi ko ito dahil mahalaga na ang maikling buhay natin dito sa lupa, ang kaloob na ito, ang oras na mayroon tayo, gaano man karami ang natitira ay hindi mahalaga. Dahil ito ang totoo, inalis na tayo ni Jesus sa mundo, kaya bilang mga anak ng langit, nabubuhay na tayo sa walang hanggan. Nabubuhay na tayo sa walang hanggan. Inilabas na tayo ni Jesus sa mundo at nasa makalangit na lugar na. Hindi na natin kailangang makarating sa langit. Ang langit ay nasa loob na natin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang kanyang kaharian ay nasa loob natin at may ganap tayong access dito. Natanggal na ang tabing. May ganap na access na tayo dahil kay Jesus para pumunta sa langit, diretso sa Ama, sa mga lugar sa kalangitan. Di ito maintindihan ng karamihan kasi kung di ka namumuhay sa espiritu, di mo makukuha ang mga bagay ng espiritu. Naluloko ka pa rin at wala sa linya ng Diyos. Nagbabasa ka ng Biblia gaya ng sinabi ko sa Juan 5:37-40. Binabasa mo ang Biblia, akala mo doon may buhay na walang hanggan, pero ayaw mo namang lumapit sa akin. Alam mo, gusto ng Diyos ng malalim na relasyon sa bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos na makilala ka ng lubos. Kung ikaw ay pabago-bago, pero di mo pa natutunaw ang salita, dapat ang salita ng Diyos ay maging laman. Kaya kung di ka nagiging katulad ng binabasa mo at wala kang pagbabago, ikaw tong tinutukoy ko, kampante ka pa rin at sarili lang ang iniisip, nakakahiya yan. Seryoso ako, hindi talaga tama ito at kailangan ng gisingin ang katawan ni Kristo. Hindi tama na wala kang ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita lang nito na sa totoo lang, hindi nananahan ang kanyang buhay sa iyo. Dahil lang nagdasal ka, nagbasa ng salita o nagsalita sa iba't ibang wika, akala mo kilala mo na si Jesus. Hindi ibig sabihin nun na kilala mo na siya. Kapag nasa iyo siya at kilala mo siya, lumalabas ang walang pag-iimbot na pag-ibig. Kapag nasa iyo siya at kilala mo siya, binabago ka niya. Hindi mo hinahanap ang para sa sarili mo. Lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon.